Thank you. Good morning. Please sit down. Brother Narciso Erguisa, Brother Ricardo Laguda, Brother Bernard Oka, members of the diplomatic corps present, Mayor Frederick Lim, cabinet officials present, of course, headlined by Secretary Brother Armin Luistro, your columnist Edwin Lacerda and Kim Menares, Representative Emily Naglipay, Representative Teddy Casino, former Senator June Magsaysay, the Lasallian Brothers, other officials, faculty members, alumni, and students of De La Salle University, fellow workers in government, honored guests, ladies and gentlemen, good morning. I would like to think that both brothers Armin and Bernie Oka are very close to me. So when they were discussing as to how to invite me, I really wonder why it was Mr. Ramon de Rosario who had to invite me here. Perhaps I should work a little more on my charm. Okay. And I would like to apologize for those who are not as conversant in the national language. The speech prepared today is in Filipino. Batid naman po ng marami sa atin na isa po akong Atenista. At kahit sino naman po sigurong Blue Eagle ang dumayo sa lugar ng mga Green Archers, hindi po siguro mawawala ang konting kaba. Sa kabila po nito, hindi po ako nagdalawang isip na paunlakan ang inyong paanyaya dahil alam kong nagtapos man ako sa isang pamantasan sa may Katipunan, asulman ang nanalatay sa aking dugo at mahirapan man pong maghanap ng parking space ang ating convoy, hindi ko po mapapalampas ang pagkakataon na makasama ang buong komunidad ng mga Lasalista. Upang sabayan kayong magdiwang at sumigaw ng Animo Lasal sa inyong sentenaryo. Sa loob ng 100 taon, nagsilbing lunsaran ng husay at talino ang De La Salle University. Patuloy ninyong hinuhubog ang maraming Pilipino upang magtagumpay hindi lamang sa kanilang piniling propesyon at sa iba't ibang larangan, kundi sa anumang hamon na maaari nilang makaharap sa buhay. Ang mahabang tradisyon ng mataas na kalidad ng edukasyon mula sa DLSU ay nagbubukal sa inyong hangarin na paglingkuran ang kapwa at mag-ambag para sa kapakanan ng bansa. Kaya naman ngayon, marami sa ating mga kabalikat sa pagtitimon ng bayan ay produkto ng Lasal. Andiyan na nga po ang ating kalihim ng edukasyon, Brother Armin Luistro, na talagang hinugod natin mula sa pagiging university president dahil alam nating mapapakinabangan na mas maraming Pilipino ang mga inobasyon at reformang ginawa niya sa DLSU. Kayo rin po ang humubog kina Justice Secretary Laila de Lima, Spokesperson Edwin Lacerda, Agrarian Reform Secretary Hil de los Reyes, Tourism Secretary Alberto Lim, Finance Secretary Cesar Purisima, DILG Secretary Jesse Robredo, at ang Director General ng NEDA na si Cayetano Paderanga Jr. Marami pa pong taga-Lasal ang naglilingkod sa bayan at ipagpamanhin po ninyo kung hindi ko na sila mababanggit isa-isa. Aabot po ng ilang pahina ang listahan ng kanilang mga pangalan. At kung kailangan talaga ninyo, bibigyan na lang namin po kayo ng kopya mamaya. Patunay lamang ang mahabang hanay ng inyong magigiting na alumni sa hindi matatawaran dedikasyon na ibinubuhos ng De La Salle University para gabayan ang Lasalista tungo sa mas maunlad at kapakipakinabang na kinabukasan. Mulat ako sa tapang ng DLSU, lalo na ang mga De La Salle Brothers na nanindigan kayo para sa pagbibitiw ni Ginang Arroyo bunsod ng Hello Garci scandal. Pinukulmon kayo ng kaliwat kanang akusasyon, question man ng ilang grupo, maging ng iba't ibang religious order ang inyong posisyon, hindi kayo nagpatinag, hindi kayo nagpahila sa agos ng takot o pangamba. Nanalig at lumabang kayo dahil alam ninyong tama ang inyong ipinaglalaban.
at mali kahit saang anggulo patignan ang pakikikuntsaba at panlalamang para imaniobra ang resulta ng halalan, lalo pa kung ang mismong akusado ay ang Pangulo ng Bansa. Nagsitakbuhan na po ang lahat dahil sa takot, ngunit ang De La Salle Brothers hindi bumaliktad at hindi tumigil sa paglalahad ng tunay na sentimiento ng bayan. Ganito rin ang nangyari na lumantad sa publiko ang isang mamang may pangalan na June Losada. Nang naglakas loob siyang tumistigo at isiwalat ang mga katiwalian ng NBN-ZTE deal, sunod-sunod ang naging banta sa buhay niya at sa kanyang buong pamilya. At nang humingi siya ng saklolo, mabilis pa sa alas 5 ang pagsasara ng mga bintana at pagkandado ng mga pinto. Nang magkagipitan na, iniwan po sa ere si June Losada. Ang tanging may tapang na magbukas ng pinto at kumupkup kay June at sa kanyang pamilya ay walang iba kundi ang De La Salle Brothers. Kapag bayan na ang nakataya, hindi natatakot sumagal ang mga Lasal. Tama ho ba Lasalyano? Kaya naman, gagamitin ko na rin ang pagkakataong ito upang pasalamatan ang Lasal na nagsilbing sandigan ng aking ina at ng aming pamilya sa di na mabilang na pagkakataon. Salamat sa pagkandili ninyo sa Namprel sa St. Benil Gym mula pa noong 1984 upang matyak na ang tunay na boses ng taong bayan ang lalabas sa mga balota at hindi ang nilutong dagdag bawas ng diktadurya. Higit sa lahat, maraming salamat sa inyong dasal at pakikiramay ng nagluluksa aming pamilya, kasama na ang buong bansa dahil sa paglisan ng aming pinakamamahal na ina. Dinamayan ninyo ang isang bansang nangulila at muling pinatuloy ang taong bayan sa St. Benil Gym upang sa huling pagkakataon ay masilayan ang ina ng demokrasya. Sa maliwanag o sa makulimlim man na kabanata ng aming buhay, hindi nyo iniwang mag-isa ang aming pamilya. Kaya naman, tanggapin po ninyo ang aming taus-pusong pasasalamat. Di naman po makatarungan kung isusukli ko sa lahat ng tiwala, tapang at paninindigang ipinakita ng mga nasahalan ang kaduwagan, pananahimik o pagbubulag-bulagan. Hindi tayo maaaring magkibit balikat sa mga bodegang puno ng nabubulok na bigas habang may 4 na milyong Pilipino ang nag-aalmusal ng buntong hininga at naghahapunan ng kabag. Hindi ko maatim na sabihin, hayaan na natin yan sa mga general na gabi-gabing humihiga sa limpak-limpak na pabaon habang ang mga sundalo at pulis ay binabangungot dahil nagsisiksikan sa isang dipang silid ang asawa at mga anak nila. Hindi ko pwedeng sabihin, kalimutan na natin yan kung paikot-ikot lamang ang Mindanao sa siklo ng malapyudal na sistema habang ang mga pamilya ng biktima ng Maguindanao Massacre ay hindi pa nakakaaon mula sa hukay ng nangyaring trahedya. Nandito ako ngayon para magdulot ng reforma at pagbabago. Gaano man kahirap ang mga desisyong ito, gaano man kalaki ang makakabangga ko. Kaya nga, inuungkat na natin ang punot dulo nitong pag-aangkat ng doble sa kailangang bigas. Kung dati, 2.5 milyong metriko tonelada ang binibili natin mula sa ibang bansa. Ngayon, 800,000 metriko tonelada na lang. Sa katunayan, 600,000 metriko tonelada lamang po ang kailangan natin. Pero sinobrahan na natin para lang may buffer kung sakaling may sakuna o di inaasahang pangyayari. Mantakin po ninyo kung gaano karami ang nasasayang na bigas at nawawaldas na pera sa kaban ng bayan dahil sa mga gahamang opisyal. Kaya nga, tinututukan na rin natin ang mga tunay na pangangailangan ng mga sundalo at kapulisan. Sa halip na ibulsa ng mga general o ipambili lamang ng tiket ng misis nila para makapaglamerjak sa kung saan-saan. Ngayong taon, makakapagpatayo na tayo ng higit sa 20,000 pabahay para sa ating magigiting na kawal at pulis. Umaasa po tayong bago matapos ang ating termino, lahat sila ay matitirahang marangal na tahanang bilang kapalit ng kanilang sakripisyo sa bayan. Kaya nga po, sa tulong ng ilang kaalyado natin sa Senado at Kongreso, hindi na muling magdurusa pa ang Mindanao sa mga hokus-pokus na patakaran dahil sabay na ang eleksyon sa ARM sa pambansang halalan.
Pinuputol na natin ang siklo ng panlalamang na mga matagal nang nasa katungkulan at binibigyan natin ng patas na boses ang mga taga Mindanao para makatikim ng malinis na halalan. Napapag-usapan na rin lang po ang Mindanao. Nais ko rin pong magpasalamat sa Korte Suprema at pinakinggan nila ang mungkahi nating isahimpapawid ang coverage ng Maguindanao Massacre. Dahil dito, masusubayan na ng pamilya ng mga biktima ang pag-usad ng kaso na walang dagdag na bagahe mula sa pamasaheng kinakailangan nila kung dadayo pa sila dito sa Maynila. Porsigido ang kasalukuyang administrasyon na sumuong sa mga masusukal na anomalya at bigyan linaw ang mga isyong sadyang itinago ng ilang dekada dahil una ito ang tama at nararapat na gawin. At pangalawa, wala naman po magtutulak sa mga reforma at pabagong ito kundi tayo rin. Simple lang po ang punto kung bakit natin ginagawa ito. Nang minarkahan ni Juan de la Cruz ang bilog na espasyo sa tabi ng aking pangalan noong eleksyon, ipinagkatiwala niya na rin sa akin ang pangarap niya para sa kanyang pamilya. At hanggat nasa panig ko ang taong bayan, hindi ako gagawa ng anumang kasisira ng tiwalang ipinagkaloob sa akin ng mga Pilipino. Marami pang kailangan gawin at marami pang unos na kailangan natin pagdaanan. Pero hanggat handa nating isang tabi ang mga kulay na puwapagitan at magkaisang tumindig sa ilalim ng iisa nating bandila, siguradong mas mabilis nating maaabot ang katuparan ng ating mga pangarap. Kapag ang nakataya ay ang kinabukasan at dangal ng lahing Pilipino, hindi na mahalaga kung berde o asul o pula o dilaw ang kulay na pinapanigan mo. Ang mahalaga lamang ay ang pagkakaisa ninyo para sa kapakanan ng mas maraming Pilipino. Mulit-muli, pinatunayan ito ng De La Salle University dahil ito ang pusong ng Tagalasal. Pumipintig ayon sa liwanag at wagas na pagmamahal ng buong may kapal at tumitibok para sa diwa at dangal ng lahing Pilipino. Ulitin ko lang po, maraming salamat at sana po sa mga darating na araw, ang buong may kapal ay magdulot sa inyo ng dagdag grasya pa dahil marami pa po tayong kailangan gawin. Maraming salamat po at magandang araw sa inyo.